have a little bit of background in the Philippines and Ito, pakinggan ninyo. Ito, trending po ito ngayon. Ha? Minulat tayo ng isang Amerikano sa katotohanan. At abangan ninyo, kasi yung hari ng nila, yung hari ng mga tanso vloggers, meron silang presidente diyan, yung mga tanso vloggers, magla-live yan after nito, nagla-live yun mga 12:30. Pasisinungalingan na naman ito. Tingnan mo konsensya nyo. Pero tingnan yung mabuti ito. Nako. 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the new People's Army. So I have a warm spot in my heart for the Philippines. Ito po ay dati pong meron na po siyang experience sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Let's build upon what ano kaya ang sagot ng Bangag admin na ito sa saplak at patatama ng mga yan? Hindi po yan sasagot. Alam nyo kung sino sasagot? Yung mga vloggers na naman nila. Bakit? Kasi pag ang vloggers nila ang sumagot at sablay, hindi sila accountable. Etong gobyerno natin, nawawala na ang pagiging responsable. Etong gobyerno natin ay nawawala na ang pagiging accountable. Takot sila sumagot dahil babalik sa kanila, bubuelta sa kanila. Pag vlogger sumagot, 'di ba? Kita nyo, sablay-sablay sila. At ang sagot nila, titirahin pa yung mga DDS vloggers. They will not stick to the issue. Malalaman mo naman ang isang vlogger pag bobo. Ang lagi niyang content, yung mga vloggers, personal attack, chismis attack, ganyan po. Kaya itong mga ito, ginagamit talaga. Ito, ang administrasyon nito, hindi man lahat, pero karamihan sa kanila ay nagtatago sa palda ng mga vloggers. Colonel Wilkerson had said earlier, the United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. Yan, sakit nun. Tanggapin nyo yan. Sabihin nyo doon sa presidente ng vloggers ng mga tanso, United States cannot win against China. Masakit, no? Pero minsan kailangan nating diretsuhin para matanggap natin. It's a given fact. Hindi, alam mo, iba na po talaga ang inangat ng China. Nagpabaya po ang Amerika. Even marami nagsasabi sa akin na ang mayayaman nga daw ngayon sa Amerika ay hindi yung puti. Asians na po ang mayayaman dyan. Again, hindi ko masasabi kung totoo yan kasi hindi naman ako nakatira dyan. Pero doon sa mga Amerika na nasa Amerika ngayon, at kaya nyo pong i-confirm itong sinasabi, ay Asian na po ang mayaman. Ganun po, nagpabaya po sila. And they cannot win. Iba na po ang China. Tatandaan po ninyo, hindi po suntukan ang laban. Kung paghaharapin mo ang average height ng Amerika sa Chinese, baka malalo ang Amerika kung suntukan. But hindi na po, hindi suntukan ang labanan ngayon. Armas ang labanan ngayon. At ekonomiya. Tatandaan po natin, superpower na po ang China. Kaya ito kabobo mo na lang talaga kung naniniwala ka na mananalo ang Amerika sa China. No way. Ito mismo, puti nagsasabi. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese. We will not beat the Chinese. We cannot win against the Chinese. Ang sakit nun. Ang sakit nun. Kung ako tanso, may content na naman ako. Sasabihin lang nila fake news. Sasabihin nila asa ng ebidensya mo. Lahat na lang sasabihin nila. Yan po ang sasabihin, lalo na yung mga bayaran. Alam naman natin kung sino-sino itong mga bayaran. Hindi ko na po sila papangalanan.
Pero nailabas na po ang ebidensya, may ebidensya po kung sino-sino yung mga bayaran. At alam nyo kung sino yung mga bayaran na yan. Kaya they will do everything na ipagtanggol itong mga ito. Kahit na alam nila, sablay na po ang Amerika sa China. At siyempre, ididikit nila ang Duterte sa China. Kaya alam mo, nakakasama ng globe itong mga ito. Mamaya papaliwanag ko bakit. And we know this. Ito na. Yes, Asians are rich here because we are professionals. Yan, sabi ko. Ramona Cruz, where are you from? May I ask? Kasi English eh. English to. Are you a Filipino? Hindi. Totoo naman. Yan yung sinasabi ko. Yes, Asians are rich here because we are professionals. Diba? Ito na po kasi ang labanan ngayon eh. Hindi na pagalingan ng English. Hindi na po. Tatandaan nyo po. Ito ay side side track, side story, a little bit of history. Rose Mahinay, pati daw sa Middle East ang mga infra-Chinese na ang mga engineer. Ito side history lang. Mayroon pong mga bansa na inangat ng Diyos. Dahil sila po ay naging may takot sa Panginoon at naging mapagmahal sa Panginoon. Merong mga bansang ganyan. Pero antayin nyo po, pag inangat ka ng Panginoon dahil sa takot mo at sa pagmamahal mo sa Diyos, at umiwalay ka na doon, kasunod na rin po ang bagsak niyan. Okay. I have nothing against the Americans. Kasi meron po kami mga kamag-anak, Amerikano po ang asawa, at marami kaming kamag-anak na nakatira sa Amerika. It's not the Americans. It's the government, the US government, na mishandled nila. Same thing sa Pilipinas. I have nothing against the Filipinos. It's the Philippine government na nagmi-mishandle sa atin. So don't get me wrong, I have nothing against the Americans. Ang problema dito, pag ang leader po, Sakim, humiwalay na sa katotohanan, naging magnanakaw na, naging mapagsarili na, naging addict na, tapos yan. Again, it's not about the Filipinos, it's not about the Americans, it's about the government. Aba, ang China ay walang Diyos kasi communist sila. Teka muna, ito yan Papaliwanag ko kasi alam ko, ayoko mapunta tayo sa religion. Pero kasi, merong tinaas, babagamitin ko ulit, merong tinaas ang Diyos na bansa dahil sa pagmamahal sa Diyos. Given po yan. Okay? Pero totoo naman, meron na hindi naman Kristiyano ay itinataas ng Diyos. Meron din. Depende po yan sa sitwasyon. Pero pag ikaw ay tinaas ng Diyos, galing ka sa bagsak, sa lugmok na ekonomiya at tinaas ka ng Diyos dahil bumalik ka sa Kanya, pagbalik mo, pag alis mo ulit sa Diyos, kasunod na rin yung pagbagsak mo. Look at the Americans. Meron pa silang in God we trust, di ba? Yung pera. Look at the South Koreans. Antay-antay lang po. Iba na po ang status ng Koreans before than today. Yun po yun. Pero bakit ang Japan? Tandaan po natin, pag kumuha ka ng Japanese at ng isang Pilipino, yes, we are the only Christian nation in Asia. Yes, that is the truth. Pero masakit yan. Bakit tayo lugmok? Pagtabihin mo ang Pilipino at Japanese. Real talk po, wag po kayong magagalit sa akin. Tingnan mo ang galawan. Walang pinapaniwala ang Diyos ang Hapon. Pero pag gumalaw sila, mas mukha silang Kristiyano sa atin. Tayo anong mga Pilipino, magnanakaw. Pilipino addict. Nakakita ka ba dyan ng pakalat-kalat? Talamak ba ang droga sa Japan? Ay, OE67, shout out. Real talk. Nakakita ka ba dyan na magnanakaw ang administrasyon tapos pinagtatanggol pa ng iba? O pag nahuli kang magnanakaw at corrupt, nagsusuicide? Hindi ko sinabi mag-suicide kayo. Pero pag tiningnan nyo ugali, do we really see the Christians
in our country. Masakit, 'di ba? Pero 'yun ang totoo. Hmm. Hmm. 'Di ba? Saan ka nakakita? Inaayos ni Mayor Baste ang adik sa Davao. Instead na tulungan natin si Mayor Baste, kini-criticize pa natin si Mayor Baste. Sinuspinde pa yung mga pulis niya. Ganyan po tayo mga Pilipino. Tatandaan nyo, ang bansang Pilipinas hindi aangat hanggat talamak ang magnanakaw, hanggat talamak ang droga, hanggat talamak ang mga rebelde. Tatlo po yan. At yung tatlong yan, talamak ngayon. Fake news ba? Yung totoo. Fake news ba o tunay? And yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. Diba? Kailangan maunawaan na po natin yan. This is a recipe for disaster. Wala tayong kapana-panalo pag nakipaglaban tayo sa China. Anong ipinagmamalaki natin? Ito tatandaan natin. Duwag lang ang nakaasa sa resback. Naalala ko nung high school ako ganyan. 'Di ba? Maraming matatapang dahil may tropa. Duwag 'yun. Ang totoong matapang, kaya mo sarili mo. Ang problema sa atin, matatapang tayo kasi nakaasa tayo sa Amerika. Pero kaya ba natin? Yung totoo lang, kahit kayong mga bashers, kahit kayong mga tanso, kaya ba natin ang China? Real talk. Ngayon kung sasabihin nyo tutulungan tayo ng Amerika, bobo kayo. At alam ko hindi kayo bobo. Hindi ako maniniwalang bobo kayo. Posible nagbobo-bobobohan kayo. Hindi natin kaya ang China at hindi tayo tutulungan ng Amerika. Itigil nyo na po yung pagbobobobobo nyo. Mag-iingat po tayo sa mga vloggers na binubulag tayo, sinisiraan na pag hindi natin kinampihan ng China, pro-China tayo. Hindi po. Mga bayaran po yan. Tatandaan nyo po, may kinikita yan. May bayad po yan. Mayroon na pong ebidensya yan. May audio na pong naglabasan. Natural, ipagtatanggol nila yan. Ipagtatanggol nila yan. Bakit? Iko-connect nila ang China sa Duterte. Kasi yung bayaran na yan, iisa lang ang gustong gawin yan. Siraan si Sara para hindi manalo sa 2028. That is the main reason. Wag na po tayo magtanga-tangahan. Alam kong alam nyo. Even mga tanso, alam kong alam nila. Alam kong hindi sila tanga. Nagtatanga-tangahan lang dahil kumikita. Real talk po. Alam nila lahat yan. Kaya nga ako, sumasama ang loob ko sa kanila. Bakit? Kasi pwede naman tayong magkakaiba ng paniwala eh. Okay lang yun. Iba gusto mong suportahan politiko, that's okay. I understand you. Ha? Let's agree to disagree. Hindi naman tayo lahat pwede suportahan si PRRD. Magkakaiba at magkakaiba tayo. Pero pag niloloko mo na ang Pilipino, at makikipaggera na tayo sa China, that is a different issue. Kasi patay na po ang mangyayari rito. Kakalat po ang patay sa Pilipinas. Dahil sa barya na tinatanggap nyo sa bayad nyo, hahayaan yung patay ang mga Pilipino. Okay lang yung magkakaiba tayo ng opinion. That is just an opinion. Pero pag gera, iba na po usapan. Hindi kayo tangay. Gaya ng sabi ko. Pero ipinupusta nyo na dito yung buhay ng mga Pilipino. Yung influence ninyo, gamitin nyo sa kabutihan. Hindi yung idikit nyo ng idikit ang Chinese sa Duterte para lang masiraan si Sara. That is below the belt. Siraan nyo na kung gusto nyo ng siraan ang Duterte, mauunawaan ko yan. Pero isisiraan nyo because of China tapos mauuwi tayo sa
giyera, tanong ko lang, asan ang konsensya niyo? Hindi biro 'yan. Hindi biro. Bakbakan niyo na si Baste, bakbakan niyo si Sara, si PRRD, karapatan niyo 'yan. Pero hindi niyo ginamit yung influence ninyo para maiwasan ang giyera? Nasaan? Nasaan ang kaluluwa ninyo? 'Di ba? You think America is your friend. So too did the Ukrainian people. Yun, sakit pa niya, no? Akala nyo kaibigan nyo Amerika? Yan din ang akala ng Ukraine. Tapos pinapunta pa natin dito yung presidente ng Ukraine. Gagaya tayo sa Ukraine. Sabog ang syudad, ang daming patay. Type nyo? Sige, i-connect nyo pa. Wala kayong konsensya, i-connect nyo pa ang Chinese sa Duterte. Ano kapalit? Gera. Anong kapalit? Papupuntahin nyo Ukraine. Anong kapalit? Magaya tayo sa Ukraine. Anong gusto nyo? Patay lahat? Ang daming patay. Akala nyo ba yung mga vloggers hindi magtatago yan? Pag sinugod tayo ng China, pag napunta tayo sa gera, kumita na yan, pinagkitaan na kayo. Tapos ano na naman, i-spinin na naman nila yan. Sasabihin nila, fake news. Wala kayong karapatang magsalita ng fake news until hindi nagsasalita yung presidente nyo. Bugok ba yun? Let him talk, hindi kayo. Ayan dyan si Master Judea. Shout out sa'yo ha. Pasensya ha. Intense tayo eh. Diba? Asan ang konsensya nyo? Kasi tanggol, tigil-tigilan nyo yung katatanggal nyo hanggat hindi nagsasalita yung ano nyo, yung puon nyo. And they are dying by the hundreds of Tapos sasabihin, thousands. bakit si BP Sara? Teka muna, si BP Sara ba presidente o yung presidente ay si Marcos? Ba't pilit kayo ng pilit magsalita si Sara? Ba't si Marcos ba nagsasalita? Magsalita muna yung presidente. Ano bang mas mataas? President o vice president? Ba't kayo gusto nyo magtago yung presidente nyo sa palda ni Sara? Saka naman nakakita ng ganun? Titingnan nyo, ha? Nung panahon ni PRRD, sinong gusto nyo pagsalitain? Si PRRD, di ba? Meron bang nagtanong sa inyo bakit si Lenny hindi nagsasalita? Useless nga yun si Lenny, di ba? Wala tayong pakialam doon. Bakit? We have a real leader. Kaya hindi natin kailangan birahin si Lenny. Hindi natin kailangan ng opinion ni Lenny. Andyan ang Duterte, siya ang presidente, siya ang manguna, siya ang mag-lead. Ngayon lang ako nakakita na may presidente tayo. Tanong kayo ng tanong kay BP Sara, bakit di siya nagko-comment? Ganyan ang mga talso mag-isip. Tanga talaga. Hindi, nagtatanga-tangahan pala. Pagsalitain nyo muna, presidente. Di ba? Ginawa ba nila yan kay Lenny? Si Lenny, lahat ng attack kay president. May nagsabi ba sa amin, bakit hindi nagsasalita si Lenny? Ngayon lang ako nakakita ng bansa na ang gusto nila ang nagli-lead vice president. Kagago talaga, di ba? Ito, tanungin ko po kayo. Sige, para patas. Sinong naniniwala dito na tutulungan tayo ng Amerika? Press 1. Kung naniniwala kayo tutulungan tayo ng Amerika, press 1. Press 2 kung hindi. 2, hindi. 1, tutulungan tayo ng Amerika. Sa mga manunod ng replay, pakilagay nyo. Lagay nyo lang dyan. 1, Amerika tulong. 2, hindi tutulong ang Amerika. Sino ba namang gago? Ay, pasensya na ha. Nagtanong ako, ayoko munang sagutin.
Sabi dito, Coach Oli, tuloy mo yan. Ha? Boboto ka namin, kakampanya kita. Wag na po, Quer Condor 45. Wala akong pera. Hindi, pang mayaman yang ano, takbo-takbo na yan. Ako, hindi ko kaya. Tuloy tayo. Friends don't let friends die in those quantities. Oh. Friends don't let friends die in those quantities. Ha? Ano ibig sabihin? Kung kaibigan ka, hindi mo hahayaan mamatay ang kaibigan mo ng ganyang kadami. Ito, bibigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Para pong addict yan sa cocaine. Parang addict lang. Ha? Parang, o kita nyo, naliligo na ng dos. Ang daming dos, oh. Hindi sila naniniwala. Naliligo ng dos. Tingnan nyong mabuti. Para tayong, ang Amerika yung addict. Sila yung may pera, kailangan nila ng droga, tayo yung runner. Ganyan po ang papel natin sa Amerika. Tita Liza, thank you po. 2, kung anong ginagawa sa Ukraine, ganun din ang gagawin sa Pilipinas. Sakit. Gagawin sa Pilipinas ang ginawa sa Ukraine. Ganyan po. Bigyan ko po kayo ng analogy. Ang Amerika parang yung addict sa cocaine. Alam niya mali. Pero inuuto niya tayo mga Pilipino para maging runner. Bakit? Kasi kailangan din natin ng droga. So pag nag-runner tayo, kikita tayo, makaka-score tayo ng cocaine. Parang ganon. Pero, yung addict na yan, kung talagang concerned siya dun sa kaibigan niya, iiiwas niya yan sa droga at all cost. Bakit? Alam niya kasi nasisira na yung buhay niya dyan sa droga na yan. Kaya kung talagang kaibigan tayo ng Amerika, iiwas nila tayo at all cost sa gera. Parehas na parehas. Saan ka nakakita? Ikaw ba yung kaibigan mo? Gagawin mong runner ng droga. Yung anak mo, gagawin mo bang runner ng droga? Kung alam mong masakit yan, iiwas mo yan. Di ba? Ako narinig ko yung interview ni Mike Tyson. Sabi niya, ayaw niya yung anak niya maging boksingero. Kasi masakit, delikado. Kaya lang niya ginawa kasi kailangan niya yung pera. Ganun po yung pagmamahal. Alam mo yung makakasira doon sa anak mo, hindi mo ibibigay. Sino dito ang tatay na sasabihin, anak, nanginginig ka na. Kailangan mo nang sumundot ulit ng cocaine. Sumundot ka na, kawawa ka, nanginginig ka eh. Ito, bibigyan kita. Kung ganun kang klaseng tatay, tarantado ka. Pasensya na po sa mura, ha? Kung mahal mo yung anak mo, at all cost, kahit ikaw adik, iiwas mo yan. Papatayin mo lahat ng mag-aalok ng droga dyan. Tama po ba o tamang-tama? Ganyan po ang ginagawa ng Amerika sa atin, ng gobyerno ng Amerika. Kung talagang kaibigan tayo, iiwas tayo niyan sa gera. Bakit niya tayo dinadamay sa laban nila sa China? Bakit? Ganyan ba ang pagiging pagkakaibigan nyo? Nilalagay nyo sa alanganin ng mga Pilipino? Katindi nyo. Loyalista at mga kampo ng katiwalaan ang ginagawang nagdidesisyon at ipinagtatanggol pa rin. Yan nga eh. Alam mo, ipagtanggol nyo ng lahat. Maiintindihan ko magkakaiba tayo ng sinusuportahan. Uulitin ko po, ipagtanggol nyo ng lahat. Not this issue. Mahiya kayo sa konsensya nyo. Not this issue kasi delikado po ito. Pag pinagtakpan nyo at mamamatay ang mga Pilipino, kaya nyong dalahin yan pag namatay kayo at iharap sa Diyos yan? Maraming patay ha. We are talking of lives here. Hindi yung konting nakaw, konting cocaine. Hindi po, patay ang kalalabasan ng gera. Kaya nyo? Kayong mga tanso, kaya nyo? Kaya nga sabi ko, ipagtanggol nyo na lahat ng issue, wag lang ito. Because this is dangerous. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities
destroyed in this manner. Friends don't let friends, have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status. Parang ano, no, 'di ba? Parang addict lang yung ginagamit ko. Ang friends daw hindi hinahayaan ma-destroy ang city. Pero ganyan ang gagawin sa atin ng Amerika. Same thing sa droga. Friends, hindi mo hahayaan na magkahiwalay ang pamilya dahil sa giyera. Same thing sa droga. 'Pag ikaw nagdroga, sira ang pamilya mo, guaranteed 'yan. Sira ang pamilya mo. 'Pag nagdroga ka, sira ang kabahayan niyo. Kasi isasalya mo lahat ng laman niyan at para ma-sustain mo ang droga. Ganyan po ang ginagawa sa atin. Yan ba? Kailangan po nating magising dito. In perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. We don't like you. Sakit, no? Amerikano. We don't like you. Hindi ibig sabihin siya personally. Ang ibig niya sabihin ng we, the government, the leadership of Americans, the leadership of America, the government of America, we don't like you. Maaring siya, gusto niya Pilipino. Parang tayo, gusto natin na Amerikano. Dahil may kamag-anak tayong Amerikano. Yung government ang problema. Akala nyo may pakialam. Etong masakit dito. Bakit na lang bigla-bigla tayo naging tuta ng Amerika? Alam mo, wala akong maisip kung hindi we are being hostage. Parang ganito yan. May maisug. Pakinggan nyo mabuti. May maisug. At ikaw ang mayor ng lugar kung saan magkakaroon ng maisug. Pag hindi mo nilagyan ng traktora yung Freedom Park at natuloy yung maisug, bubulat-latin namin ang kaso nyo. Masususpindi ka, magkakakaso ka, magagaya ka kay Pastor Kibuloy, magagaya ka dun sa mga suspendidong mga politiko. So, mamili ka, lalagyan mo ng traktora yan. Hindi mo patutuloy ang maisog o suspendido ka. Parang ganyan po ang nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. Bigla-bigla na lang tuta tayo ng Amerika dahil ang dating, kayo na umisip kung tama po, this is just my opinion, para po tayong hostage. Pag hindi mo sinalihan itong away namin sa China at hindi ka nagpapasok ng EDCA sites, kakalkalin namin yung kaso mo dito sa Amerika. If i-freeze namin yung account nyo dito sa Amerika o matatanggal ka dyan sa posisyon mo sa... Kasi same thing ang nangyayari, parang ganun, takutan sa maisog. Ngayon parang tinatakot tayo ng Amerika dahil may mga leaders tayo na ayaw makalkal ang kaso nila. May mga leaders po tayo na hostage ng Amerika. Kung merong meron silang panakot diyan sa maisog. May chilling effect silang ginagawa sa reliyon, binaatake si Pastor Kibuloy. Meron silang chilling effect sa mga broadcaster, inaatake ang SMNI. May chilling effect sila sa vloggers, dinimanda si Banat Bay. Meron silang chilling effect sa mga politiko, tinanggal at binuhay ang kaso ng ibang politiko. May chilling effect. Ito para may chilling effect. Yung nangyari sa tatay mo, mangyayari din sa'yo pagka hindi ka namin naging tuta. Ganyan po lumalabas. Yan po ang pumapasok sa utak ko. Yan po ay opinion ko lang. Parang may panakot. Ang problema nito, hindi naman tayo kasama sa away. Kung may kaso ka, problema mo yun. Ba't dadamay mo kami?
'Di ba? Manindigan ka naman. Maging strong ka naman para sa bansang Pilipinas. Akala ko ba para kayo sa bayan? Hmm, ganti-gantihan, eh, 'no? Yung ginagawa sa kanila, ginagawa nila sa maisog. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. You are a tool, nothing but a tool. And when the tools No, we are using you. Parang dating natin pokpok. Oh, hindi tayo mahal, hindi tayo kaibigan, ginagamit lang tayo. Bakit? Itong gabing ito, gagamitin ka namin. Kailangan ka namin, eh. Hmm, ano tayo? Nothing but, elevated prostitute. Gano'n lang 'yun. Same din lang 'yun. Hindi, 'di ba? Sino ba sa inyo na mahal niyo tao ilalagay niyo sa alanganin? Wala akong nakikitang at kasi ako makaka-relate sa isang bilang magulang. Wala akong makikitang matinong magulang na ilalagay mo sa alanganin yung anak mo, tapos tatawagin mong mahal mo. Gago ka. Anong I love you, I love you? Walang I love you, I love you. Tanga, wag mong bigyan ng droga. Tanga, wag mong lagay sa alanganin. 'Di ba? Ba't tayo gagaya sa Ukraine? Ba't niyo pa inimbita-imbita yan yang, Ukraine ano na yan? ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. The Chinese will win and you will be destroyed. Kung Amerika, aminado na hindi sila mananalo sa China, ano pa tayo? Gising. Kayong mga tanso, gising. This is a different issue. This is a different topic. Huwag niyong ipagtanggol. We will not win. Tayo po, mga Pilipino, ay parang delaying tactics lang. Okay? Alam ng Amerika, hindi sila mananalo sa China. Tayo, pain lang. Ha? Para habang naghahanda ang Amerika, kung sila ay tatakbo, uurong, or ano, tayo ando doon. Sa madaling salita, para tayong gwardya. Para tayong bodyguard. Pag talagang hindi kaya, hayaan mo yan, sila mamatay. Kami, pag nanalo, di ano, or susuko kami. Pero sila muna, para makatakbo kami. Di ba? Ganun lang yun. Ginawa lang tayong security. Sabi dito, correct, ang tatapang magsalita, tirador ang bala ng Pilipinas. Ito mga to, ang tatapang. Hindi, ito totoo lang, ang tatapang nila. Pero baka mamaya, pag nakita namin kayo sa kanto, magsiurong kayo. Iba kasi yung tapang sa salitaan. Iba yun. In real life, that is a different story. Mas ang tatapang ninyo eh. Takot nga kayo sa asawa. Ano ba kayo? End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China Yan, galing. Oh. It's about time. Umupo kayo. Kasama ang mga Chino at engage with them responsibly. Sa Tagalog, maging responsable naman kayo na mga leaders at makapag-usap kayo sa Chinese. Ano mong ibig niyang sabihin? Reality, anong ibig sabihin nito? Kulang na lang, purihin niya si Duterte. Bakit? Sinong gumawa nun? Si PRRD, di ba? Wala naman tayong problema sa China. Sa China. Wala tayong problema. Maluwag na nakakapangisda ang ating mangingisda. Wala tayong takot sa gera. Bakit ngayon bigla tayo may takot sa gera? Hindi ba kayo nag-iisip? Kinukulik nila ang China sa Duterte and yet ngayon lang tayo nagka-problema sa China.
Di ba? Yung sinabi ng mamang ito, yan po ay nagawa na po ni PRRD. It's just that hindi na siya presidente. Hindi niya pwedeng gawin yan. Yan ang problema sa gobyerno natin ngayon. Hindi marunong makipag-usap. Parang ang gusto nila makipag-usap yung asawa nila, yung vlogger nila. Wala eh. Kulang. Kulang sila sa pakikipag-usap. Bugok ang mga Parang mga pipitong mga ito. Tapos hingi kayo ng hingi ng statement ni Sara. Paunahin niyo muna yung presidente. Hindi nga niya makakausap itong mga Chinese eh. China is not your enemy. China is your neighbor. China is your friend. China is not your enemy. China is your friend. China is your neighbor. Kapitbahay. Kapitbahay. Kayo ba awayin niyo yung kapitbahay niyo dahil binubuyo kayo ng kaibigan niyo doon sa Ilocos? Sino dito na makikipag-away dahil may kaibigan kayo sa Ilocos tapos babalusobasin niyo yung kapitbahay niyo? Teka muna. May away ka pala dun sa kapitbahay. Ba't di kayong dalawa mag-away? Dadamay niyo ko. Tapos andun ka, nasa Ilocos ka? Kami kapitbahay ko rito. Natutulog ako, magngangawa, parang tong kapitbahay namin. Hindi sana nakikinig yung kapitbahay na. Magkaiba kasi. Gantihan eh. Oo, sila tulog ng maaga. 8:00 tulog na. Ako nagngangawa 12:00. Nagagalit yun. Siyempre, hindi lang nagsasalita. Di ako tutulog ngayon. O, siya gising ng 6:00. Sila naman ang magngangawa. Di ba? Ganun lang yun. Pero teka muna. Bakit kayo engage ng gera sa kapitbahay? Dahil sinusulang ka ng taga Ilocos. Anong kagaguhan yon? Kami ang magbubungangaan dito, nandun ka, nakatago ka dyan sa windmill, tanga. China doesn't want war, and if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy. Ang galing mo, shoot sa banga. Bobo tayo. Alam mo yung sinabi niya, bobo tayo sa diplomacy katulad ng Amerika. Hindi na natin kaya yung diplomacy. Ayaw ng China ang gera. May mapapala ba ang China para makipaggera sa atin? Hindi. Anong mapapala ng China makipaggera sa atin? Wala. Kung makikipaggera yan, Amerika. Lahat po yan. Lahat ng ginagawa nating katarantaduhan ngayon, Amerika magbe-benefit. Asan na yung diplomacy? Alam mo, ito dapat ang matutunan. Sa lahat po, wala pong masama makipag-usap. Ito po diplomacy. Diplomacy sa mga kanegosyo mo kung kayo ay nagtatalo. Dapat marunong ka niyan. Diplomacy sa grupo. Kung yung grupo nyo nagtatalo, dapat marunong ka niyan. Hindi lagi, hindi puro away. Sa school, dapat marunong ka ng diplomacy. Hindi ka puro lagi palaban. Araw-araw suntukan. Sa kanegosyo mo, sa katrabaho mo, importante ang diplomacy. Sa kapwa vlogger, kailangan ng diplomacy. Lahat po yan kailangan. Hindi po laging away, away, away. Kung itong maliliit na grupo, kailangan ng diplomacy. Ano pa itong bansa to bansa? Hello. Ito, payo ko lang naman. Kung ayaw nyo sumunod, bahala kayo. Pero sana matutunan ng gobyernong ito yung sinasabi ng mamang ito. Nadamay tayo sa Amerika, pati sila wala ng diplomacy, hindi na marunong makipag-usap. Pataasan kayo ng ihi.
May nananalo ba sa giyera? Huh, Amerika ako. Sino ka ba? Bagong salta ka, China. Amerika ako. Hmm. Okay lang yun. Bahala sila, bansa nila yun eh. Kung gusto nilang magganunan, di sila. Huwag tayo sausaw ng sausaw. May katanga natin. Hindi nyo nakikita? Hindi. Kayo nga, kayong mga tanso, sagutin nyo. Marunong ba yung gobyerno natin ngayon ng diplomacy? But the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. Parang tingin sa atin, unggoy lang talaga, no? Brown monkey tingin sa atin. Oh, yan ang tingin nila, colonial subjects. Para sakupin, para hawakan sa liig. Para tayong glorified prostitute. Sakit, no? Yun lang tayo. Yun lang gamit natin. We don't like you. We don't care about you. We just want to use you. Grow up. Yun, sapul. Gusto nyo, fill in the blanks. Lagay nyo dyan yung pangalan na kung sino ang gusto nyong mag-grow up. Lagay nyo, toot! Kunwari lang ha. Marcos, grow up. Sara, grow up. Tambaloslos, grow up. Philippine government, grow up. Alam nyo bakit? Napaka-immature natin. Sa totoo lang. The way we handle this is so messed up. This becomes so messy. Ang messy, ang dali-dali naman ng problema eh. Ba't tayo napasok sa ganito? Kung pinanindigan nyo lang na hindi papapasukin, gaya ng sinabi nyo nung kampanya nyo na hindi papasok ang EDCA, we are not in this mess. And this mess could mean lives. This is not just mess. Now it's messy. But maybe 1 year from now, it will be deadly. Grow up. Ha? Kayo dyan. Kayong hindi marunong makipag-usap. Kayong mga weak. Grow up. Lagay nyo yan. Kalat nyo yan. Sa mga kaibigan natin, kalat nyo yan. Blank, grow up. Blank, grow up. Lagay nyo. Kalat natin sa social media yan. Pakalatin natin yan. Sabi ni A, true colonial look what US did in Iraq, Afghanistan, Ukraine, Israel. Tingnan mo, lahat yan lubog. Alam mo, lahat yan lubog. Lahat ng mga binanggit dyan, na inano ng Amerika. Lahat. Except for Israel. I still believe that Israel will be the city of God. Kaya nga siguro, hinahayaan niya yan ng gera kasi bubuhayin niya yan. Tingnan nyo. Buti nga, ito sabi, alam namin yan kung saan kayo pupunta, keep safe. Ang problema, tayo nakabala. Pag nagkagera tayo, patay. Yang mga tapang-tapangan ninyo na mga politiko, tatakbo lang yan. Sila buhay, pamilya nila buhay, tayo patay. Pero alam mo, sa isang banda, okay lang yun. Tatandaan po natin, kung sakaling mangyari yun, at sana wag naman mangyari. Pero kung mangyari, at tayo patay, sila buhay, okay lang. Bakit? Squatter lang ako dito. Squatter lang tayo dito. Ang talagang tirahan natin sa langit. Ako naniniwala ako, doon ako. Not because I'm good, but because Jesus died on the cross
and the tomb is empty. He rose again. Hindi ako nagmamalinis, kaya lang, kung makatakas man sila, yes, possibly buhay sila. Pero pag namatay sila, akala nila panalo sila. Pero tayo, na nananampalataya sa Diyos, buhay. Sila, patay. For the meantime, mabubuhay sila kasi mayaman sila, makakatakbo sila. Kaya kayong mga vloggers dyan, mga tanso vloggers, huwag niyong biruin ito. Dahil akala nyo, pag nagkagera, bibit-biting kayo, hindi po. Kung si Pastor Kibuloy, trinaydor nila, tinulungan sila ng todo, trinaydor. Kung si ESB Rodriguez, trinaydor, ikaw pa kayang vlogger? Yung nagbigay ng plataforma sa kanila na si Pastor Kibuloy, trinaydor, ikaw pa kayang vlogger? Si BP Sara, na kaya sila nanalo dahil kay BP Sara, ikaw pa kayang vlogger, hindi ka iiwan yan? Grow up. Yung Duterte, yung tatay, si Tatay Digong nagpalibing sa tatay nila, trinaydor, ikaw pa kayang vlogger? Gising. Attorney Trixie, tumulong sa kanila. Matinding vlogger nila. Trinaydor, ikaw pa kaya? Ensimada ka lang?